at ang aking pasya, ang aking payo sa inyo, prosecute him to the fullest measure of the law. Sige po, loobin ng Diyos, gagawin po namin. Sige po kapatid, kayo na po. Brother Eli, may tatanong lang po ako sa inyo. Dati po akong iglesia. Ngayon po nagkaroon ako ng problema sa pamilya namin. Lumayas po ako. Hanggang sa may nakasama po akong tomboy na nagsama kami doon sa bahay na yun na para lang kaming magkaibigan. Hanggang sa ako po ay nagkaroon ng anak. Yun po, yung bata na yun, parang ina na rin po siya. Hanggang sa napunta ako dito na nadoktrinahan na po ako. Ngayon, gusto ko po sanang sumanib sa inyo. Ang problema, ang gusto yatang mangyari, maghiwalay kami nung tomboy na yun sa bahay namin. Ang inaano ko naman po, yung po anak ko, matagal na po niyang kasama yun, magmula nung siya'y sinilang. Yun lang po. Kung pwede akong sumanib sa inyo, ganun, na kahit may kasama akong sa bahay namin. Alam mo kapatid, ang lahat ng gustong lumapit sa Diyos, hindi naman pwedeng itakwil. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa Juan, sa 6:37, Sislus, Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. hindi pwedeng itaboy yung lumalapit kay Kristo. Kaya lang, ang paglapit kay Kristo, mayroon siyang kasamang pagsunod, kapatid. Ang susundin mo yung mga doktrina ni Kristo, na yun nga ang ating pinag-aaralan bago magbautismo. Hindi naman masamang may kasama kang tomboy, bading, kahit ano pa. Basta't wala ka lang nilalabag na batas ni Kristo, okay lang yon. Ang hindi ko nga lang maintindihan, sabi mo, may kasama kang tomboy, tapos nagkaroon kayo ng anak. Paano kayo nagkaanak? Tomboy yun. Malabo sa akin, Sis Luz. Yun nga po, Brother Eli, iniisip ko rin po yun, nung sabihin niya na magkasama sila, tomboy, tapos nagkaroon siya ng anak. Iniisip ko, kanino niya naging anak yun? Sa tomboy ba? Eh, hindi naman po pwede dahil babae din yun. Ayun po. Pwede na. Hindi po, yung pong tomboy na yun, para lang po kami magkaibigan sa pamamahay na yun. Hanggang sa, magkasama rin po kami sa trabaho, nagkagusto po ako sa lalaki. Yung pong lalaki na yun, bali nagkaanak po ako sa kanya, pero hindi ko po sinamahan yung lalaki na yun, dahil nga po, may problema din po siya. Dahil nga po siya, babaero. Maliwanag na, kapatid. Maliwanag na. Okay lang naman, may kasama kang tomboy. Basta, sabi mo, magkaibigan lang naman kayo. Wala naman kayong ginagawang anumang bagay na masama. Eh, okay lang yon. Hindi problema yon, kapatid. Kahit na napaliligiran ka pa ng 1,000,000 tomboy, basta't wala kang ginagawang masama, okay lang yun, pwede kang bautismuhan. Salamat po. Sige po. Sige po, salamat sa Diyos. Sige, punta naman tayo ng Lima, Peru. Lima, Peru ba yan? Sige. Apalit muna tayo. Sige po, kapatid, yung kasunod natin sa apalit. Good evening po. Ako po si Sis Sis Angelita Viado ng Novaliches. Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa inyo kung paano dapat gawin sa asawa ko na kapatid na rin. Kasi po, sumama siya sa isang babae na may anak sa pagkadalaga. Tapos, nabuntis niya po yun. Doon na po siya umuwi. Nailapit ko na rin po ito kay Brad Rino Guingab at nailapit niya na rin po ito sa inyo sa pamagitan ng sulat ko na dinala po yata niya sa inyo. Tapos kanina lang po nailapit ko na rin sa KNP kay Brad Dino Hilario. Wala akong natatanda ang sulat na ganon, kapatid, ano? Alam nyo, mga kapatid, isang bagay na sana maintindihan ninyong lahat. Napakaraming sulat,
email, tweet, at kung ano-ano pang mga, kung ano-anong mga email sa ibang mga email addresses. Ibigay mo na nga lahat ng email addresses, Sis Luz. Kasi pati sa tweet, tatanungin sa akin ng mga tao, ano po email address nyo? Nakakabagabag eh. Ang inaasahan ko, si Brother Cyrus, pagka ganun lang ang mga tanong, sasagutin niya na. Pero ako rin ang napipilitang sumagot eh. Kasi, ewan ko ba, merong mga taong kung inaasahan ako na matutulungan ako, eh, hindi ako tinutulungan. Kasi pagka ang tanong, email address lang, etc., lokal lang, dapat hindi na madagdag yun sa aking mga napakaraming obligasyon sa kapwa-tao. No? Hindi nakarating sa akin, hindi pa nakakarating yung sinasabi mong sulat, kapatid. Kung nakarating man yan, sino nagdala? Sino nagdala, kapatid? Brad Rino Wingab po. Eh, hindi ko nga kilala yung Rino na yun. Opo. Ano, pagpaumanhinan nyo, hindi ko kilala yung Rino na yun, ha? Ay, Ngayon, ano ba, Sis Luz? Kilala mo ba yung Opo, Rino? si Brad Rino Gingab po ba? Opo. Opo, Brad Eli, yung isang manggagawa po natin na nakarating po dyan sa Brazil. Yung isa po sa kasama namin na nagpunta po dyan. Eh, hindi ko natatandaan. Wala akong natatandaang sulat na kung ano man. Maaaring nakarating sa akin, hindi pa nababasa. Alam nyo, mga kapatid, sa dami niyan. Eh, ganito kasi, tinan mo ha, Sis Luz, papakiliwanag ko lang sa'yo. Merong mga urgent na nagtatanong sa Twitter. Eh, tinitingnan ko kung sinasagot ni Cyrus. Pag hindi, yung mga hindi niya kayang sagutin, ako sumasagot. Naku po, pag nalaman ng kapatid na naka-online ako, pamamalita na yon. Eh, mga bandang alas 3 ako dun sumasagot, alas 2 ng madaling araw, sumasagot ako. Ang nangyayari, pagka nakapag-tweet na ako ng mga 10 o 20, abay, papasok na 300 tweet, 400 tweet. Naku po, patawarin ka ako hanggang bukas pagkasasagutin ko lahat ito. Hindi na ako matutulog. Eh, baka ako'y hindi na tumagal masyado pagka ganon, mga kapatid. Kaya, pasensya na kayo. May mga tweet talaga, hindi ko na nasasagot sa dami. May mga email, di ko na rin nasasagot agad dahil napakarami rin. At hindi lang naman isa ang aking gawain. Ngayon, doon sa sinasabi mong sitwasyon, kapatid na Angelita, wala naman tayong magagawa sa asawa mo, kundi itiwalag dahil lumalabag siya sa aral ng Diyos. Napakasama nung kanyang ginagawa, kasalanang walang patawad yun. Basahin natin ang unang Timoteo 5:8. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggis siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Masama pa sa mga ateista yung mga taong hindi nagkakandili ng kanyang sariling sambayan eh. Masama pa yun sa ateista. Lalong masama yun kaysa sa hindi sumasampalataya. Kaya yung mga ganun, wala tayong gagawin doon kundi itiwalang, kapatid. Yun ang solusyon sa problema mo. Sana naunawaan. Opo. Pwede po bang kung humingi ng legal assistance pag po natiwalag na siya? Pwede. Kahit hindi pa siya tinitiwalag, humingi ka na ngayon, idemanda mo na, at pagkatapos humingi ka ng sustento para sa mga anak mo. Bahala sa'yo si Attorney Tulio. Ay, salamat Attorney, bahala ka na po. Pasensya ka na, talagang ganyan. Kayo naman meron naman tayong battery of lawyers. Ang tawag nila, battery of lawyers. Sa atin, hindi battery. Alam mo, Sis Luz, kung ano tawag Ano po ba ko? yung atin? Host of lawyers. Ayun, host of lawyers. Ayan. Ito po si attorney. Attorney. Humihingi po siya ng tulong kasi yung asawa po niya ay nangangalon niya, ititiwalag. Ngayon, humihingi po siya ng assistance para maidemanda niya yung kanyang asawa at mabigyan sila ng sustento. Magandang gabi po.
Brother Eli, kung yung lalaki po ay iwalag na o matitiwalag, kami po nakahanda tulungan itong kapatid nating babae. Hindi lang po siguro sustinto maaaring ikaso sa kanya, pwede po siguro yung Republic Act 9262, kaya yung Anti-Violence Against Women and Their Children. Kaya lalabas po, sila mo po mag-ina, ang bali magdidimanda doon sa lalaki. Kaya titingnan po namin kung anong mga kakailanganin. Narinig ko naman po yung sabi nyo na tulungan po siya. Kaya kami po nakahanda po. Yun, Attorney, salamat. At ang aking pasya, ang aking payo sa inyo, prosecute him to the fullest measure of the law. Sige po, loobin ng Diyos, gagawin po namin. Salamat po sa Diyos, Brother Eli. Salamat po. Para bang yung iba na kung makapangalandakan? Ginanito ako! Ginanon ako! Tiniis ka! Pero hindi niya sinabi kung bakit siya ginanon. Hindi niya sinasabi na gago kasi siya. Na kung ano-ano ang masasamang ginagawa niya, kaya siya ginanon. Kaya huwag kang gagaya doon sa mga hindi makatiis sa magaling na aral na magkukunwari na lang. Hoy, iyang si Rodel? Nagbebenta ng alak yan. Kaya ayaw ko na dyan. Nag-exit. Nasaan ngayon? Ayun, hindi siya nagbebenta ng alak, kundi umiinom siya ng alak. May mga nagiinuman. Oh, upo ka muna. Bakit ako uupo dyan? Sandali lang. Dito ka muna. Para habang wala pa yung hinihintay natin. Nag-iinuman po sila. Ikaw po, alam mo, iinom. Lahat po ba ng makakakita sa iyo ay maiintindihan ang nakikita nila? Eto ngayon si Doc P. Si Brad Noli sa balya yun ah. Pwede naman pala eh. Ay, umiinom? Ay, si Brad Noli pala? Ganon ano? Ay, servant pa naman. Di ba kasama ni Kuya yan? Ay, akala ko ba bawal sa inyo uminom? Nakita ko si Brad Noli eh. Ayun oh, nakikipag-inuman. Kapatid na Noli, baka po nakakalimot tayo. Hindi naman po ikamamatay ang kasalanan, ay ito ka ngayon. Doc B, pwede naman pala eh. Nakita ko ng sarili kong mga mata eh. Nako, KNP pa naman si brother.